So hi guys, nasa main farm na tayo at ito na kami ay nag-inseminate na ang ating mga baka. So yan guys, ang aming pagtatapos sa araw ng Friday. So hindi talaga namin pinalampas ang pag-inseminate ng mga bakang ito. So nandyan na lang sila sa shed, binilin ko na lang, nahintayin na lang kami ng mga baka. Of course, syempre, kaya na yan, nandyan lang sila. So, yan kami guys. Ito ang mga bagay na talagang pinagtutuunan namin ng pansin during breeding. Gaya ng lagi kong sinasabi, sa farm mula nagsimula ang season, ang dry off, ang calving, hanggang breeding, talagang trabaho talaga yan. Kung baga, busy talaga. Hindi naman yung wala ka ng time or whatever, kaya lang marami talagang ginagawa. Especially kung seryoso ka talaga sa farming career mo. Concern ka sa trabaho mo, concern ka sa kung ano yung tinatahak mo na landas, talagang minsan wala ka talagang time for other things na alam mong hindi makakabuti sa kung ano man yung goals mo. So yan kami talagang, kung iisipin mo, kami lang ay lagi lang nasa farm. Yan, nakakaalis naman kami pero dahil talagang dapat focus kami during this time of the season talaga. From dry off, calving, hanggang breeding yan. Hanggang after nitong breeding na ito, so bulls pa yan. Hanggang ma-pregnant pa sila. So tinitake care pa sila. Kasi lalong-lalo na pagbuntis na sila, kailangang maiwasan na ang mga sleep. Maiwasan na ang mga, yung makunan sila. So yan. Tapos ma-maintain natin ang kanilang mga body condition. So yan guys, ang ating AB technician. So 4 weeks na siya guys sa kanyang ginagawa. So lagi ko siyang tinatanong araw-araw kung pagod na siya, kung kaya pa ba niya. Kasi kung medyo mahirapan na siya, we can decide naman na to stop the insemination and ipasok na namin ang aming bulls. Sabi niya, kaya pa naman kasi kinakalkulan niya yung aming magiging mga replacement. Although this year, hindi kami gumamit ng sex semen. So, medyo costly. So, ang yan guys, nakikita nyo yan, yung sign na sinasabi ko, yun yung kanilang discharge. So, yan ay isang sign ng standing heat talaga. So, tinatanong ko siya kanina kung ano sa palagay niya ang aming mga baka. So, yan guys, oh. So, kung makikita mo na standing heat ang baka, lagi niyang sinasabi sa akin na sigurado naman siya sa kanyang ginagawa na talagang nailalagay niya ang mga similya sa body of the uterus. So, kung hindi ma-pregnant ang baka, ang isang mga factor doon ay ang baka mismo, ang semen, kasi siya mismo na nag-inseminate ng baka ay talagang sure ball niyang nailalagay yan sa body of the uterus. Kasi minsan nangyayari yung mahirap niyang mailagay, tapos minsan na-i-push niya na ang catheter, so lumabas na ang similya, minsan talagang nag-contract or gumalaw ang baka, so yun, inuulit talaga niya yun. Although it cost ng similya, pero just to be sure, to make sure, so yun. So lagi niya akong sinasabihan at lagi ko siyang tinatanong kung very good. Kasi syempre hindi ko nakikita or nararamdaman yung hawak-hawak niya na cervix, tapos i-shoot niya yung similya sa body of the uterus. So siya mismo ang magsasabi niyan. Kaya ang mga AB technician, alam nila yan kung talagang nailagay properly o hindi. So, nakakapagod ang trabaho na yan, masakit sa kamay. So, kailangan nito ng matinding tiyaga, patience talaga siya. Tapos talagang seryoso ka sa yung ginagawa. Hindi pwede yung basta kikita ka lang. Kasi hindi dyan makikita ang result nito kapag nag-pregnancy diagnosis. Doon talaga makikita kung ilang weeks ang
pregnancy ng ating mga baka. Doon natin ma-identify kung ilan ang mga anak within the span of our artificial insemination. So, kung 3 weeks, so in that 3 weeks, ilan yung manganganak, and in that 3 weeks ay yun ang ating aabangan, at talagang ifo-focus naman ang mga anak, lalo kung sila ay manganganak ng mga babaeng calves, kasi sila ang mga kapalit ng ating mga matatandang baka, at sila din ang mga additional capital sa ating farm. So, importante yun, guys. Gaya ng sinasabi ko palagi sa inyo, nasa farm, seryoso talaga. Hindi pwedeng i-hide mo kung nagkamali, kasi malalaman pa rin naman yan. Kagaya ng pagiging AB technician, importante ito. Hindi ito basta-bastang klase ng trabaho. Ito ay dapat reliable.